Magandang hapon po, nagbabalik ang inyong OFW saksakan ng gwapo. Araw ng Biyernes nga po pala ngayon, last day namin sa trabaho. At naglabas na rin ng memorandum ang office na may bakasyon kami ngayong May. At syempre dahil last day natin ngayon, kailangan muna nating mag-outfit check. Ito nga po pala yung itsura ko sa loob ng factory. Hindi mo malaman kung napabaya ang panadero o nagpapanggap lang laging pagod. Kanina nga pala may binigay sa akin ng bisor ko na tax refund. Pagtingin ko negative yung nakalagay. Ibig sabihin tatanggapin natin yun. Meron na tayong pambili ng ticket. Kapag positive po ang lumabas, ibig sabihin kailangan nyo pong bayaran yon. Kanina nga pala nung pauwi ako ng bahay may napulot akong maleta. So, senyalis na nga talaga to para magbakasyon tayo sa Pilipinas. So, ayun na nga, nasa airport na po tayo ngayon. Bago ako magbakasyon, ang dami kong planong gustong gawin. Pero pag nasa Pilipinas na ako, nakakalimutan ko lahat yun. Napaghahalatang tumatanda na talaga ako. Kaya nitong pangalawa kong bakasyon, ginawa ko, inilista ko lahat yung mga plano kong gawin pagdating ko sa Pinas. Ang unang plano nga pala ay gumawa ng cabinet. Meron na kaming cabinet dati, nabili sa online ng misis ko. Kaso ang bilis na sira. Baka nagdadabog siguro misis ko pag nagtutupi ng damit. Sa tibay nitong ginawa namin, kahit magdabog ka ng 1 taon, hindi masisira to. Ang pangalawang plano nga po pala, yun nga, ipasyal natin yung mag-ina natin. First time kasi lumabas ng anak ko kaya namamangha pa siya sa mga nakikita niya. Napansin ko sa anak ko, tinutulak-tulak niya yung nanay niya. Parang ayaw niya atang isama sa pamamasyal. O kinakalabit niya yung nanay niya para sabihing, "Ma, bili mo ako nun, bili mo ako nun." Siyempre, hindi lang pwedeng puro gala lang tayo dyan. Kailangan din natin kumain. So, ayun na nga, sabi ni Mrs. Gusto niya itry yung isang restaurant doon. So, ito na nga yung mga napiling pagkain ni Mrs. Mga bago lahat to sa panlasa ko. Nasanay kasi ako sa puro gulay sa Korea. Buti, mabilis lang kaming natapos kumain kasi biglang nag-pop si baby. Dali-dali ko siyang nilabas kasi nangangamoy na. Nakakaya naman sa mga kumakain. Ang pangatlong plano nga pala ay pumunta tayo sa bodega sale sa may San Simon para bumili ng stove. Kasi yung lumang stove namin, pag pinatay mo na, meron pa ring apoy sa baba. Baka pagmula nito nasunog, kaya palitan na namin. May nakita akong speaker, gusto ko sanang bumili pero wala sa budget natin yan. Siguro balikan ko na lang sa susunod. Pag-iipunan ko muna, baka dumami yung utang natin kay Mrs. So hindi pa rin tayo nakaligtas kasi yung pang-apat na plano natin ay yung magbabayad tayo ng titulo ng lupa. Siyempre, as usual, idadagdag na naman sa listahan ni Mrs. yan, may utang na naman ako sa kanya. At panlimang plano nga pala ay summer outing kasamang mag-ina ko. At dahil first outing namin to, kailangan mag-practice ni baby. Mukha sa tingin ko magaling na yung baby ko. Kasi pati backdiving inaaral na niya. Oh. Amazing. Ito nga pala yung resort na napuntahan namin. Ang pangalan nito ay Casa Ostina. Meron siyang isang malaking bahay na kaya mag-accommodate ng 20 katao. Tapos meron pa siyang reservang 2 cabin na kayang mag-accommodate ng 18 katao. So ang pang-anim na plano nga pala ay yung picture taking. Family picture naming mag-iina. So dito ko na nga pala tatapusin yung video kasi yung mga ibang plano hindi ko na nakuha ng video.